Meron kang isang building project at naisip mo na maglagay ng water tank at ng pump sa ground floor ng building. Ang nasa isip agad natin ay ilang horsepower o ilang kilowatts ba na pump ang kailangan natin para dito sa project. So para makompute natin kung ilang horsepower ba ang kailangan natin para dun sa building, ay ito ang pinaka-fundamental na formula na pwede natin gamitin. Ito yung P o power is equal to Q times gamma times E divided by the pump's efficiency. Medyo boring sa pandinig, pero explain ko. Q stands for the flow rate in liters per second or gallons per minute. And in usual cases, pag building ang pinag-uusapan, ay pwede natin gamitin yung maximum estimated demand para sa building at i-convert ito into flow rate in liters per second or in gallons per minute. Or, kung meron kang na-compute na total water supply fixture unit, ay pwede nating i-convert ito into probable simultaneous flow rate at pwede na natin gamitin ito para sa Q. So yung gamma naman stands for the specific weight of water o unit weight ng water, which is equivalent to 9.81 kilonewtons per cubic meter or 62.4 pounds per cubic feet. At yung E naman, or the energy head required to lift water from the lowest elevation to the highest discharge point. So, kinoconsider natin dito yung mga head losses or friction losses at kung merong residual pressure requirement. So, tinatawag din natin itong total dynamic head or TDH. So, pwede nyo i-check yung video ko about dito. So, regarding pump efficiency, ay pwede nating i-check ang mga available na pump model sa market. Kung ano ba ang average efficiency ng bawat types ng pumps. So, for example, ang efficiency daw ng mga floor-mounted booster pumps ranges from 60 to 70%. At yung mga sewage ejector or grinder pumps naman ay mas mababa ang efficiency. It ranges from 40 to 50%. So, example lang to. So, in practice, lalo na dito sa Philippines, ay mas sanay tayo sa mga units na gallons per minute or GPM for flow rate at feet for total dynamic head. Pwede natin gamitin ang formula na to para mabilis nating makompute ang power rating ng pump or brake horsepower using this formula. At para sa full derivation ng formula na yon ay check nyo yung vid na to sa channel ko. Yun lang. Bye-bye!